Hello guys, good morning. Back to work na po tayo. So 1.5 hectares dito po sa Buena Vista, Quezon ang ilolocate natin for today's video po. And then ito pong property na to ay along Barangay Road, and then at the same time napakahaba po ng pinaka frontage nito. So dito pa lang sa may pinakabungad, kitang-kita na natin yung mga dikit-dikit na niyog na nandito kay property. So sa mga buyers ko po na naghahanap ng property na medyo maliit ang sukat, and then at the same time kompleto na, may source ng kuryente, tubig, and then malapit po sa school, and then barangay hall. Ayan, so panoorin niyo po itong video na to. Baka sakali mag-fix po ito dun sa hinahanap nyong ideal farm lot niyo po. So yan, magsimula na tayo ikutin si property. So mapapansin po natin dito sa pinaka area, medyo may kabataan po yung mga niyog po natin. So hindi pa po siya ganun ka taas, and then at the same time, ayan, marami pa tong return income na makukuha. So medyo mahaba-haba pa yung panahon na pakikinabangan natin tong mga niyog na to. Tayo po ay nasa 1 kilometer para makarating po tayo sa school, and then sa barangay hall, and then another 2 kilometers para naman po makalabas po tayo ng pinaka national road. Wow, ang ganda. So si property po ay almost flat po, so napakadaling ikutin ni property, lalong-lalo na dun sa mga buyers ko po na medyo may edad. Ayan, so baka mag-fix po ito sa property na hinahanap nyo. And makikita natin may nagdadaang mga motor. And then about naman po sa may pinaka-road itong property na to, bali po ito po ay 2 kilometers nga po para makalabas po tayo ng pinaka-national road. Pero yung 2 kilometers po na yun ay mix po, ayun So meron tayong part na sementado na, and then may part na hindi pa naman. Pero napakaganda naman po ng pinaka-road kasi wala siyang putik, medyo pino yung buhangin. So kahit mag-ulan, hindi siya maiistakan ng mga tubig. So hindi maputik kumbaga. Dito pa lang sa may pinakabungad, si property po ay merong mga laman na ilang puno ng mangga, and then mga bayabas. So yun pa lang yung nakita ko mga fruit bearing dito. So explain ko lang po about dito sa property na to, about dun sa may pinaka sukat niya. So si property po ay dating 3 hectares na nagkaroon ng pagkat dun sa may pinaka road para magkaroon po tayo ng barangay road. So lahat naman po ay nag-donate. Bali ito po ay naging 2.9 hectares na lang. And then 1.5 hectares lang po ang binebenta ni seller. So matitiran po sila ng pangsariling farm lot po nila. So si 1.5 hectares, ito na po yung tinatamaan po nung pinaka-camera natin. So dito na tayo agad nag-vlog dito sa may pinaka-area ng 1.5. So yung matitira po sa kanila is nasa kabilang road po. So bali si property po ay natuhog ng pinaka-barangay road, and then sa may right side po sila nagpapakuha ng 1.5, and then dun sila kakat ng matitira dun sa may pinaka left side naman po. So malinaw po, si 1.5 po ay left side lang po tayo. Ang daming puno ng mangga. So dikit-dikit siya, mamaya alamin natin kung ilan yung pinakabilang niya. Medyo marami. Ayan, may puno tayo ng langka. Medyo marami din yung puno ng langka natin. Ganda. Quality po si property. Kagandahan ito, along barangay road tayo. Makikita po natin dun sa may pinaka-screen po natin, wala pong
part na walang laman si property. So punong-puno talaga siya as in. So dito pa lang yan sa may pinakabungad pero yung pinakalikod, tingnan natin kung ganito pa rin karami yung pinakalaman niya. Kasi usually ng mga farmlet na binibisita natin, sa unahan medyo puno, malinis, pero pagdating sa likuran medyo masukal. So iikutin naman natin yan para makita natin yung reality niya. Pero panalo dito sa may pinakaharapan. So this is it. Nandito na tayo sa may pinaka parang likuran ni property po So nagsisimula ng maging masukal. Ayan, so kagaya ng nasabi ko, normal yan dun sa mga property na binibisita natin na sa unahan malinis, puno ng tanim, pero pagdating sa may likuran medyo masukal-sukal na po ng konti. Pero maganda pa rin naman yung tayo ni property. Bet ko pa rin itong mga ganitong klase ng property. So ikot pa rin tayo. Pakita ko lang po sa inyo yung pinaka-source ng tubig po dito kay property. So meron siya nakapaloob na parang mini sapa dito sa may pinaka-area, pero hindi naman ganun ka dami yung balong niya as of now kasi nga po ay medyo mainit po yung panahon po rito. Pero good thing, hindi naman po siya naiigahan. Kahit papano meron pa rin pong tubig. So mapapansin natin yung pinaka-hose niya. Diyan po sila nakuha ng tubig para makapagdilig ng mga pananim nila. Ayan. Bali, ito na po yung pinaka-boundary ni property to another property po. So meron naman siyang bob wire, kaya hindi tayo maliligaw. Pag po panahon ng tag-ulan ay talagang nagpo-flow yung tubig dito. Napakaganda daw po nitong pinakasapa na to. Dagdag details lang po, bali po si seller po ay sasagot po ng mga gastusin sa panahon po ng bentahan kung sakali pong i-avail nyo po si property. So sasagutin nyo po si CGT and doc stamp, and then sasagutin din po niya yung sukat. Pero ito po ay may dating sukat na, pero kung gusto po nating ipasukat ulit, sila po ay sasagot po. So ang sasagutin naman po ng ating buyer ay bali transfer na lang po, and then deed of sale, and then the rest po lahat ng gastusan is si seller na po. So yan kanina po, habang kakwentuhan ko po si seller, tinanong ko po sa kanya kung ano yung reason niya bakit binibenta niya po si property. Even yung property niya is napakaganda po talaga, and then quality So yung pinaka reason niya is ito pong property na to ay tax declaration, and then ito po ay nakapangalan sa kanya at napakatagal niya na po itong binubuwisan. So ang gusto niya po is magkaroon na po ito ng title. So ang nangyari po, nilalakad na po niya yung mga documents nito para sa pagpapatitle, pero kinakapos po kasi siya ng budget sa pag-aayos po ng mga documents. So ang naisip po niya is ibebenta na lang po niya yung pinaka 1.5 para magkaroon po siya ng panggastos dito sa pag-aayos ni documents po. And then magtitira na lang po siya ng para kanya. Pero ang magiging kasunduan po is kung i-avail niyo po si property, hindi niyo po kailangan i-full payment itong property na to. Bali, magkakaroon lang po kayo ng agreement na magda-down kayo or mag-earnest money kayo, and then pag lumabas po yung pinaka-title niya, saka pa lang po kayo magpo-full payment. So yun po yung pinaka-kasunduan po. So magandang laban naman yung binibigay po ni seller sa atin kung sakali habang inaayos po niya yung documents, kayo po ay pwede na pong pumosisyon dito kay property. So magkakaroon lang po tayo ng deed of sale. So lalabas na tayo ng pinaka-area. Punta na tayo dun sa may pinaka-barangay road. Kung sakali po magustuhan nyo si 1.5 hectares dito po sa Buena Vista, Quezon, pwede nyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. Isang napakagandang property, quality property po yung na-visit natin for today po.
hindi naman kayo mapapanglaw dito kay property. Marami na po itong kabahayanan, and then at the same time napakalapit nga po natin sa school and then barangay hall. And then sa may pinakabungad dun sa may dinaanan natin, ang dami niya magagandang bahay. So hindi to liblib. So ito po si 1.5 hectares na binebenta, and then nandito po sa kabila yung ititira po ni nila seller po sa kabuuan po ng 2.9 hectares po. Ano po? And then dati pong 3 hectares pero nabawas po yung ating pinaka road. Ayan. So lakad tayo. Kung tayo po ay magagaling from Manila at bibisitahin po natin si Buena Vista, kayo po ay magta-travel ng nasa halos 7 hours. And then kagandahan po dito ha, napakarami po rito mga white sand na beach. So pwede rin po kayo mag-relax dito sa lugar na to. So yan, ready na po tayo for reservation. So it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan, avail na po kayo mga kaparlat. And thank you for watching.